Bible. Yan lang ang na-generate mo. Pati pag pinacheck mo sa akin, gusto ko makita doon sa proseso yung nag-create kayo ng citation. Para alam ko na ginamit nyo yung link na ginamit na sinend ko. Okay, tama yun, Mari. Ito yun, sa cellphone mo nagamit. Wala, hindi. Parang sa EasyWeek eh. Kaya ito na ako. Hindi, lagay natin website. Pastor, paano pag-video? Paano pag-video? Tingnan mo dun sa i-click mo yung source. Dun sa mismong citation. Tingnan mo yung may option dun, sis. Ano lang website, book, or Website. Siguro sa website siya, sis. Pwede. Tapos, kasi may part doon na link, doon mo i-type. Lalabas yun. Try mo. Okay, nasa ka na. Ano bang kinuha mo? Website o book lang? O book. O decide mo na. Alin ba dyan? Ano ba ginamit mo? Ito. Okay. Continue. Walang volume, walang edition. Ay, parang ako Wala. ito eh. Parang may gumagawa ng asal. Kahit ko yung site, di ba? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Parang halfway siya. Guys, huwag kayo ma-confuse. May nga sinasabi, your citation might be missing information. Kasi nga, halimbawa, yung mga volume din yun nilagay. Kung wala naman talaga nagbibigay. Okay lang na. Sige, tama. Tatlo na, Sister Rice. Ito. I-save nyo na yan kung yan yung ano yung kasi yan ang ilalagay nyo sa ilalim ng paper ninyo. Yung mga source talaga ang ginamit ko. I-save nyo na yan. Wala akong bandito. Meron na kasi direct. Kahit pakita mo na ng sunlight kung nag-generate. Ito, na-generate yun. Papatingin lang. Nag-generate sa akin, Pastor, kasi nawala eh. Nag-live ako Ulitin mo eh. na lang. Ay, nag-live, nag-record ako. Dito na lang, Pastor, medyo matagal lang ingat. Ano ba yung ano? Magic ka, parang harupagan. Heart pump. Ano? Gusto ko mga dito yan. Ito yun. Ito yung citation mo, finish ko lang. O, kaya nga, saan ko ngayon makikita yan? Ako ako na buhay. Hindi. Ito na yung citation. Yan yung citation. Oo, ito na yung citation. Part na lang, basta. Ayan. Ito. Finish ko na sa notepad. Paste mo na. Wala siya dito ano eh. Ah. Nasa notepad ko na rin. Notepad, yan. Wala siyang... Ika-copy mo na lang yan sa paper. Oo. Ayun yung citation mo. Meron na. Sige, ako lang punta dyan. Para di na. Ito, pasas. Asan na yung... Ito na, tapos na rin. Ito. Oh, yan. Yan na yun, sir. Yan na yung isusulat mo sa... Ano mo. Copy-paste mo lang sa ilalim. Kung yan lang. Tapos kung meron ka pang ibang source na pinagkuhanan, same procedure lang gagawin. Yan yung sa works cited. Yan yung ilalagay. Okay. Napakita ko sa akin ah. Ikaw ma, di ka pa nagpasa. Hindi, napakita ko. Okay, apat na. Napakita ko ulit. Yung kanina. Sige, nga pala. Sorry, another. Ma'am. Sino pa hindi nakapagpasa? Alex, nasaan na yung ginawa mo? Kasi, Pastor, nakaano ko eh. Pero dito, nandito yun. Kunin ko lang yung link. Hindi, apad. Ano mo natin? File, save ko na lang yun dito. ayaw na, isang Save ko sa... Ako nakadalawa. Save ko Hindi, sa bakit akin. kahit manual? Yan, dito lang. Sandali yan. Save ko siya. Ayaw na. Hindi kaya na lang. Wala ka na. Matry ko nga itong isa ulit. Kagabi nakapagpasa. Okay, Pastor, pwede naman siyang umulit. Huwag lang siyang pipindutin ng track. May close sa pinakataas sa right side. Yung sa website na Ito. Ito na oh. Paano malabas siya? Ha? Link. Hindi ka lumalabas eh. Pastor, ba't ganun link lumalabas? Ito lang Link. Ano? Pagka sinesend ko sa iyo yung kinapi namin, link lumalabas. Ang ano,
Hindi, hanap namin website tayo dito sa ECB. Kanyari, ganun din nangyari sa akin. Ito yun, ano siya? Hindi, ipakita nyo na lang sa akin kapag na-generate na. Pastor, paano daw? Sabi, kung sisingilin ka lang, bayaran mo na. Oo. Ito yung isusulat. Hindi na, no. Sa ano mo? Dapat meron ka na dito. Hindi na magpadala. Bayad na daw. Kaya, ito na. Check mo ba dyan yung password na Ito tayo ayaw Sa ko cellphone tayo. kasi meron. Puro talaga eh. Search website. May bad ka sa cellphone. Ano nilagay mo? Number? Manual. Login. Article site. Meron naman, oh. Article title. Lagin ka Lagyan lang. ba to? Oo, anong title yung nakalagay Gusto ko ko sa... nang lagyan ng... Yung website. Meron Nakikita ako. ba dito yung password na ginamit ko dyan? Hindi, pero... Dapat nga, ma-generate. Ano yung number mo? Lagyan mo yung number. Manual ka. I-retrieve na lang natin. Walang zero. Hindi ko kilala. Nakutok doon eh. Ayun kaya yung problema, kaya nga naghahanap pa ako ngayon. Ito, buti na, saan ko ito? Gawin, ito ko yun eh. Yung bagong ano natin, source naman natin. Pwede ba? Password. Di ba? Pag-reset natin Tagal yung na kasi password. yan eh. Pero kaya Kung naman. Bagong source ako. Tama na, diba? Pwede ba? Ano? Kaya, ma'am. Sa'yo na yun. Paano nga ako yun? Ano? Sa Dito ka Google na. lang. Ayun na. Ano ba sa'yo? Ano ba link mo? Send mo na lang sa akin yung link mo. Ano ba yan? Journal? Send ko pa sa... Book or website? Website. Send mo sa akin yung website. Saan mo si send? Sa Gmail pa store. Gmail? Oo. Sige. Wait lang. Hindi na natin. Ito. Tama to? Ito na ito dito. Oo. Opo. Hindi lang po. Ito boy. Wala lang mo. Okay na? Sumay, meron na link ko na. Noon dakila katapat. Saan Lex? Yung sa BOPC na ano? Opo. Sa... Ano pa ba basta? Saan ko na? Website. Meron na po. Dito na kayo. Pwede. Okay. Wala dito. Wala, hindi ko naman. Kala ko titignan mo yung dati ko sinenspe. Doon mo sa assignment. Opo. Yung dati yung inaano mo eh. Sinasama mo na yun. Ano yung nag-opening mo lang oh. Oo. Ito yung gusto mong gawin ko. Hindi na nga, buksan ko na nga ako. Ito yung sa final paper mo. Opo. Pwede rin yan, Pastor. Pwede rin yung dati. Ine-expect ko makita na works cited ninyo at least 3. Kasi halimbawa, kung imagine di ba meron ka tatlong reason. May tatlo ka main idea. Yung tatlong main idea na yun, meron kang evidence, meron quotation, meron kang nakukulit from. Unless, isa lang yung pinagkukuhaan mo di isa lang yung source mo. Pero kung dalawa, Pastor, pwede isa lang yung pinagkuha. Alexander, Dalawa, dito na lahat. lahat. Aquino. Alex, ito Alex. Pwede yan, Pastor. Ako kasi mag-generate dito. Kala ko may baso po. Nakasalag na ba? Ayan. Ito na lalagay mo. Ayan. Ayan. Ang unang nakasulat dyan, Ineda Esteban. Pag sa cellphone kasi, ganito eh. Pero kailangan to pag sinulat mo bro. Ineda Esteban, tapos nakasulat to. Nakuha mo ibig sabihin. Kasi cellphone lang siya kaya pababa. Ibig sabihin, Pineda Esteban, tapos sunod, third wave, pag ganun siya. Nagnalangoy ako dito sa Stage siya. ticket ni Dito lang kasi Nanay siyempre Paz. hindi ka. Pero ganyan yan. I-copy paste Tubig. mo na yan. Wala. Copy mo na. Yan na yung ilalagay mo dun sa ano. Kasi kung yan yung pinagkuha mo. Tama ba to? Okay? Hindi ko screenshot mo na. O, skip. Naku na, wala. Nasaan na? Sayang yun. Hindi, kailangan mo i-copy. Tapos Ayun na, i-send ayun mo na. sa ano yun. Nasaan na? Ha?
Ibang mo, open mo. Ayan, ayan, baka doon lang. Ano ba yan? Hindi ko alam. Ilagyan mo lang, katulad ng kay Ronald, yung first thing. Balik mo lang doon sa pinagsagot. Hindi ko alam. Tingnan ko lang sa Ano mga ano mo dito? Dapat Hindi, site din. screenshot na lang pala yun eh. Website. Wala ka. Ulitin mo. Wala mo na lang. Gusto ka namin sa akin. Website yan eh. Paso na lang. Alex muna. Alex, dito ka. Create manual. Hindi mo kilala yung author na. So, ang kilala mo lang, website tayo ka na lang. Ito tayo. Wala kasi mayroon ako masura. Sige, sige. Okay, display URL. Gusto bang display natin yung URL? Oh, may option. Basta nakita ko yung pwede display URL. Click mo yung mouse. Actually, nilalagay nyo pa rin din yung ano eh. Dapat andun yung URL para kompleto. Ito na. I-send ko na to sa'yo. Ay, yun pa din. O, ito na sa'yo. Ito yung dapat makita ko sa Lex. Ito. Baka meron ka pang hindi na. Ayun nga po. Ito rin yan. Ganito, ganito. Oh. Ito na yung copy citation. Ito na Lex yung dapat ko makita sa yung baba. Oo. Yan yung dinedit. Isisend ko na sa'yo. Kailangan mo yung photo kasi. Pero na, wala pa. Ito. Okay naman wala tayo. Eh, ano itong ano mo, yung topic mo about 415. O, ito na. Baka dapat may data. Ito ka ba? Pag pinuksan mo, buksan mo siya, baka makuha mo pa yung mga author pa nito. Ay, ano ko lang. Itas ilagay mo doon kasi nag-manual search tayo. Reading nga natin. Kaya kailangan, buksan mo siya applicant, sino ba talaga yung specific author. Yung mga information na makukuha ka, ilagay mo doon. Ano yung M2 na yan? Para mag-generate. Ay, yung cover ba ka na? Hindi naman yun. Nasabag na? Nakapag-ikot na kayo? Kailan mag-iikot? Ano oras? Dito ako bukas. Okay na? Sorry. Kasi nagsulit ako ng ano. Masaraya. Sige, bandi. May toyo. Ako naman ba inisip eh? Ano nangyari? Okay. Applicant, yan, pinag mo. Okay, hindi na. Ano pa naman ang ano, complete? Nung nag-complete ka, pinag mo na to. Ano sabi? Sabi kasi... Ano ginawa? Kaya nga dinobli-dobli ka na. May display ka lang. Ito na. Dili lang tayo. Ha? One order membership division na. Kasi ganyan pasok Ah, mo meron eh. kasi sa ano? Wala na naman. Ito. May website Di mo na matandaan yung ano mo? Ayan, gusto. Baka may Ano matandaan ito? ang password. Use ng website. Title. Ayan. Wala ka na dito. Ah, Login. Login tayo. website title, URL. Diba? Send mo nga sa akin. Ano Hindi ba? ba pwedeng ano? Kung maglalagay mo sa email. Bago yan. Starting ako ng Pagbago. Oo, bago lagi yan. Kasi ibang ano yun, parang bago yun. Ibang ano po yun. Kahit dito sa Google. Ay, pwede ako ka-charge. Sagot pala to eh. Walang dapat dito. Naka-charge. Sa taas pa ba? Ay, pera may gusto tayo. Salamat po. Ano yan? Saan mo kinuha sis? Ano, Mendoza yung ano mo? Book ba siya sa journal? O website? Website. O website. Hindi makikita Try dito. ko yan. May keeping kasi ako yun. Ano to? Pag YouTube sis, pwede naman. Manualin kasi ilan ako po. Dalawa yung ano ko yung citation mo pa ngayon. So far. Login. Create manual citation tayo. Oo, yun lang talaga eh. Nasa Ito ko pa sa ganyan password. shares mo. I-PM ko sa'yo. Sige. Ano change password? Sino na kayo Change mo na ito. Change mo na ito. Gawa ka ng bago. Ah, si Delphine. Yan na yun. Ito na Delphine yung ano mo? Gawa ka ng bagong password. Opo. Hard.org. Saan mo ba pasok? Tandaan mo na lang yan tayo. Sulat agad. Hindi. Dito na nga lang yan. Tapos na. Okay na? Connect mo sa akin. Ito. Ay, hindi. Third, tapos slash.
Pastor, ito. Ah, basta. Okay na, Pastor. Ano naman siya sa akin, sis? Meron yata iba pang ano. Ayan na. Ayan na. Ayan naman yan. I-copy mo na. Baka hindi lang compatible sa akin. Oo. Ano naman? Pero dito ang nilabas niya lang talaga. Bawas Hindi yan. kasi. Pinapan mo lang ako. yan. Hindi ko nilagay yung mga. Pinapan mo lang, ayan. Hindi, Pinapan mo ito siya. baba. Kasi ang ginawa ko, nag-back Ayan, si Happy All mo na. Hindi ko Pero, naman happy. ayun. Yun. Pero kapag ilagay natin talaga yung Ano, mga. ano sa akin? Happy ko na. Oh, Tapos story. susunod eh. Sabi mo sa'yo. Ganda ng isip ko sa'yo. Gawin niyo mo ako sa'yo. Kasi kung isa Happy din All. Okay. Sige, Hindi sasama na rin yung Alex, okay na. Wala, benta tayo. Masarap. Delphine, okay na. Okay, pinaano ko. Saan ni Basol screenshot ko? Oh, yun na. Ayan. Ganyan na yung pagkasunod mo. Tapos, screenshot mo yan. Kaya na tayo, pwede mo na yung pati ano wala. Wala. Okay. Now guys, okay, sige. Tapos, Tapos na tayo, balik tayo dito sa ano. Ito lang yung simpleng. Balik na po tayo. Lahat Okay, naman back to the natin video. ang activity for today. Ganun lang kasimple. So, para hindi na kayo mahirapan. Activity done. May grade na agad kayo doon. Isa na. I-bookmark mo na para maganda na naman. Okay. ayun sa'yo tayo. Ayun sa'yo. Ayun, ayun sa'yo. Ito mo na. Ha? Okay, ako. Alright. Paano ko yung bookmark mo? Okay, sige Hindi po. mo bookmark yung Okay nasa na? banda. Dito muna po tayo ulit sa screen, everybody. Okay, ang tatandaan nyo lang lagi, ito yung format ha. Okay, i-ano ko muna. Windows, ano ka? Slideshow, ano ba? Ang tatandaan nyo lagi, ito yung format, kaya ganun yung pinagawa ko. Katulad sa'yo, Kuya Ronald, tingnan mo yung ano mo. Tama yung maganda yung pag-ano sa'yo, yung screenshot mo. Makita mo yung sa ilalim, nakapasok siya. Ito. Nakita nyo to? Example, si Borop Marie, di ba yan? Tapos, kapag naglagay ka, pag dinugtong mo sa ilalim, nakita nyo si Bor? Nakikita nyo? Somewhere. Indented siya. May space. Asa siya? Kapag di ba, ito na yung na-generate nyo, yung site ng citation. Kapag nagawa nyo yan, kapag pinaste nyo, tapos hindi natapos, dito sa ilalim, hindi nyo siya itatapat dito. Ang tamang citation, laging may space dito, indented yung sa ilalim. Baliktad siya. Baliktad, di ba kung sa paragraph, gano'n. Dito, pag magsa-citation kayo, sa ilalim, meron. So, Pastor, pag nakakita ka ng pantay dyan, ibig sabihin, magkaiba na yun. Oo, iba yun. Ganito yung tamang format. Kasi magkasama sila, kaya ganyan. Okay, okay. Nagets nyo? Yan yung standard. Okay. Yan yung standard. Yan ang standard natin. Kaya napakahalaga niyan, yung na-generate nyo na yung citation, ganyan dapat ang ayos. Okay? So, very good guys. So, makuha nyo na yung tamang ano. Ayan, Pagpakayati lang natin mga sarili, Okay. tagtatatlo. Ayaw sa cellphone. Dalawa lang, tayo ayaw sa dito. cellphone eh. Ako siya, gumagamit ko eh. Samsung ko eh. iPhone yan eh. Samsung yun. Okay guys, punta tayo ngayon sa week 6. Week 6 na. Wow! Tara, punta na tayo. O, punta na tayo. Okay. Everybody, okay na kayo? All eyes on the screen tayo kasi mahalaga na ito. Now, akala ko magpapantik ang tatay yun. Okay, week 6 natin. Ito na, ipo-format na yung paper nyo. And ito na, pag sinabi natin in-text, yung nasa huli, yung ginawa natin, mga works cited yun. Nasa dulo. When we say, in-text citations, ito na yung nasa body ng inyong essay. Nasa paragraph. Paano ba yung tama nating paglalagay ng mga yon? Okay, ito yung mga pag-aaralan natin ngayon. Okay.
Tingnan natin panonoorin yan para di mag... Okay pala, ito muna yung guidelines sa paper. Lahat naman kayo, almost all of you nasundan na natin. Pag nagpasa kayo, use white. Ibig sabihin nito, letter to eh. A.5 by 11. Letter yan. Dalawa lang man yan. Letter A4 or legal. Gandong. Tapos, make 1 inch margins on the top. Ginagawa nila yan. The first word in every paragraph should be indented. Use any type of font that is easy. Pero ang nire-recommend natin ay Times New Roman. Size 12, double spacing. Kabisado na natin. May font pala. Yes. Patay, minus 5. Well, yung Roman na, di ba? Minus 5 sa assignment. Ariel kasi ginagamit niya kaya. Pwede naman Ariel kasi yun Ako ang Times New Roman na. Okay. Now, itong header, actually dito, diniscuss niya, ito yun, no? Nakita nyo? Kaya ganito lagi yung pinapagawa ko sa inyo. Nakita niyo yung format, yung pangalan pa, tapos yung professor mo, tapos yan. Sa mga ano to, assignment din yung essay, pero mag-move on na tayo. Ang cover page, ito na yung example. Actually, ito din yung dinaya ko. Ano na tayo? To make it short, ito dapat makita. Kita nyo ba? Ano ba ito lalaki yan? Ganyan lang siya eh. Ito yung cover page ng paper ninyo. Sabihin ko na lang nakalagay. Ang nakalagay dito, title of your essay. Tapos, sa baba, hindi kita, no? Ano lalaki yan? Hindi ko ano na yung sa ano yung mas Title of your essay. Tapos dito nakalagay yung name, student number, wala naman tayo yan. Pero try nyo i-check yung inyong ano. Alam ko may student number Meron tayo. doon, Pastor. May student number. Meron, Pastor, sa may sa BUBC portal. na ano eh. Oo. Sa BOBC portal. Name, student number, course, teacher, tsaka date. Sige. Sisend ko na lang yan. Yan yung cover page pa lang ha. First page. First page yan, Pastor. Page 1 yan. Di ba po merong header tsaka footer? Di kasama din ang yan. Right here na pala tayo dito. Right here. Pwede bang mag-header next, ano na? Sa next na lang. Pwede. Next page na kayo mag-enter. Oh. Parang pa yan eh. Okay, tama yung tanong ni Milos. Kung ako ay maglalagay ng header, kailangan ba to? Hindi naman kasi may pangalan ka naman dyan na cover page yan. Kaya next na lang. Ang next page, Pastor, bali ang header namin, page 2 na yun. Nakalagay. Alex 2, gano'n. First page wala nang Walang header Ah, yung hindi, first page. automatic. Magpe-page 1 yun. Alex 1. Kasi hindi ka naglagay sa una. Ah, okay. Hindi kasama sa page mo, ano? Saan natin to? Cover yun. Kasi Cover yun. example. Diba? Kailangan ko muna Text yung na book kasi. mabites ko. Hindi ko na bubuksan yung mga example. Layo. Alright. Ito bang ito yung example dito? Don't judge the book by its cover. Open natin ang link na kayo. Ito guys, oh. Okay. Nakalagay pala sa taas, ito yung ano, Victory Outreach, pero ano yan, lagay niya, Victory Outreach, Bible College. Bible College. I think mga, ano to, mga 4 na, ano to, Creative pa yan, space. Sunod, yung title mo, student name, na lang, instructor name, class name, o student name, Maverick Fernandez, tapos instructor name, pangalan ko, class name, research and writing, due date, June 7. 7. Sapo. May na eh. Okay? Ito yung sa cover page. Ganyan na, ganyan na. Yan ang format, guys. Ipasa mo naman yun, Pastor, di ba? Oo, papasok. Pakita mo na lang pangalan. Parang gagawin na yata malimayo yung mga. Gagawin na. Copy paste. Parang gagawin na yung mga. Okay, next. Ito nga, hindi siya naglagay. Pero lagyan yung ano wala tong header dito, pero lagyan pa rin natin. Okay, tingnan nyo to guys. Oh. Ito na yung perfect example ng paper. Itong part na to, buksan ko nga to sa Google Docs. Magbabago kasi ito. Pag binuksan ko dito. Ayan. Pwede ba itong i-zoom? Pwede, Pastor. Wala eh. Yun ay yung ano mismo. Yung mismong Chrome, Pastor. Pwede mong i-zoom. Wala eh. Ayan yun na. Okay, yan ha. Okay. Yan mo. Nagets?
Ito yung... Okay na. Okay guys, itong ipapakita ko, ito yung introduction. Itong first part na to, kulayan ko lang ha, ito yung tinatawag natin na... Ito yung shati, ito yung hook. Ito yung hook ha. Lalagyan ko to, gagawin natin color na to. Ito yung hook. Hey, pasa mo to ha. Isa na. Parang hindi ko siya ma-edit ha. Yung mga edit na Wala ko kailangan. Kasi edit access. Okay. Pasa mo to, pasa mo. Apa? I-request mo lang ngayon. Request. Google Docs. Hindi, dito naman. Ito na lang. Nakita nito, i-highlights ko. Ito yung, itong part na to, yan yung, sa introduction, yan yung topic sentence, yung hook. Okay? Isa-isay natin. Pagkatapos niyan, yung according to, Introduction to, di ba? yung according to, Evidence na. yung background. yan yung background information. Again. Tapos, etong Paul, ito na yung thesis statement. Tingnan nyo. Ang thesis statement niya may tatlong reason. Wrote many books, yung may underline, yung radical conversion, and planted. Now, magsisimula na tayo sa body and first paragraph. Mapapansin niyo, ito ang main idea niya. Although there are many authors of the New Testament, Paul was the one who wrote the most books. Ano main idea? Na si Paul ay maraming sinulat na books. Anong sinunod uli natin sa... Dito naman, meal. Ito yung M. Main idea to. M. Next ko ha. Ayan yung main idea. Ano yung evidence? Ang evidence niya galing kay Britannica. Ito. So nakita niyo yung evidence niya. Yan. Hanggang saan yan? Dito lang. Maiksi lang to. Hanggang dito lang. Evidence ako rin. Evidence industry. Pagkatapos niyan, yung B, ito na yung analysis. Ito, simple lang to ha, kaya para lang maintindihan natin, pero it doesn't mean na tag-isang sentence lang rin. Para makuha nyo lang yung sunod-sunod. Ito na yung analysis, ini-explain niya na. Now, etong susunod, ito naman yung linking sentence. Bakit siya naging linking? His conversion. Experience is one example. Nasaan dito yung conversion? Ito na yun, ito na yung pangalawang reason. Yung may underline. Nagigets? Kasi ibig sabihin ng linking, pinapakita ko na sa dito na ang sunod kong pag-uusapan ay tungkol na sa conversion. Kaya pagkatapos niyan, ayan. Although ito yan, Paul's journey was one of the adventure, ayan na, blah blah blah. Yan na. Ito na. His powerful conversion, ayan. Meron na uli siya kami dyan. Alright? Ulit-ulit lang guys. Hanggang sa binilisan lang yan. Ito na yung works cited. Ang works cited, yung sinabi ko sa kanila, di ba ito yung ano, ito yung link mo. Ang gagawin mo sa link mo, ikakopy mo yan. Pupunta ako kay EasyBib. Dito, di ba? Sa citation. O, hindi mo na punta mo sa citation, i-click mo yon, yung ma-generate mo, yun naman itong ilalagay mo dito sa taas. So, ibig sabihin yung na-generate, yung nasa ilalim na pinagmulan, doon ilalagay kong website. Pero kung book lang siya, siyempre wala nang link. Book lang. Ginagamit lang to, nilalagay yung website kapag ang pinagkuhanan mo ay website. Pero kung book lang, eto lang ang makikita mo. So pag website pa sa yung nasa baba. Apo, pag website, eto lang, tsaka yung nag-generate na citation, yung ginawa niyo kanina. Kung ano yung lumabas doon, tapos ilalagay mo kayo doon, yung kay drag out. Sa ibabaw yun, tapos yung website na ginawa mo, sa ilalim. Ganyan ang Sa format. last page yun. Yan na, ganyan na yung Work cited pa sa last page yun, di ba? sa last page. Pagkatapos na nung end ng ano, di ba, nandito na yan. Ito na, for example, nandyan na yung conclusion mo, di ba? Oh, ito na. Ganun lang. After ng conclusion. After ng conclusion, ilalagay mo lang sa ilalim work cited. Tapos ilalagay mo lang. Hindi Naka- naman gusto yung work site. Ganun lang kasimple. Dapat tatlo mahigit dapat makikita doon. Sabi ko kanina. Kasi may tatlong reason ka, may tatlong evidence, unless lahat ng evidence galing sa isang source lang, isang book or isang web lang. Pero kung iba-iba yung pinakuhanan mo, at least 3. Pero kung isa lang talaga, okay lang naman na isa. Hindi dapat tatlo. O yun. Basta, pag
Ayan, sige. Pupunta tayo dyan kapatid. YouTube. Ang YouTube videos is, ilalagay mo lang dito yung link. URL. URL. Yes. Ito yung susunod nating topic. Okay guys? Mas maganda yung YouTube. Okay, dito na tayo. Kompleto yung Konti na lang to guys, evidence, matatapos kompleto na. eh. Ito, may day, may nag-publish, Uwi agad, kakapasok mo lang. may URL, Absent ka na karaan. may Uwi day. ka na agad. Oo, di ba nakalagay doon? Kompleto lang ito 30 eh. minutes na nga yung break eh. Ganito talaga yung estudyante, isip lagi Mga typical na estudyante. Okay guys, ito na. Alright. Okay, alam niyo na to, di ba? Nagbigay na tayo ng example. Yan, example. Ito na. In-text citations sa body. Paano tayo naglalagay? Halimbawa, MLA format pa rin. Okay. Example. Ito yung, halimbawa, ang works cited entry. Huwag malilito ha. Pag sinabing works cited entry, ito yung pinagkuhaan ng bumbok. Ito yung nakalagay sa ilalim. Ngayon, yan, ibig sabihin yan yung source mo na pinagkuhaan nilalagay sa ilalim. Now, paano mo yan nilalagay? Okay. Kung yan book, sa in-text, ganito ang tama. Correct in-text entry. Isusulat mo yung sinabi nga, laging may quotation mark. Ano yung quotation mark? Nakita niyan? Open book. Kung sa unang-una, Yung dalawang ang quotation, laging may, kaya nga quotation, may quotation mark. Quotation, quotation, tapos open, close, sinong author, kaka yung page number. Halimbawa, kumuha ako ng quotation dito sa sa Kindle kong book, for example na lang. Dito, kumuha ako ng source dito, for example, The Story of Christianity. Sino ang author nito? Si Gonzales. Yung kinuha ko, ang lalagay ko dito, Gonzales. Anong page ko kinuha yon? Gonzales 10. 1010. Dito galing yon. Tapos ito yung nandito ko. In-text yan. Or, ano yung isa nating pamamaraan? Ang isa nating pamamaraan, pag ganito na yung sinabi mo, halimbawa, gusto mong simulan sa ganito, halimbawa, Lewis said, blah blah blah, dahil binanggit mo na yung pangalan niya, ang ilalagay mo lang dito is yung page number. Pero kapag hindi na. Yung iba kasi nilalagay page number, pero kahit di naman hindi, nag-check rin ako sa ibang ano, yung iba, ano lang talaga sa ibang mga book, number lang. May question tayo dito? So, Matik na yun na si Lewis. alin yung sa page dalawa? Okay? Ba't hindi nakalagay kung anong book, no? Hindi Kaya si na, Lewis maraming book. So, hindi kasi bro, so excited na pa rin. makikita sa works cited naman yan eh. Kaya hindi mo na kailangang i-detalye na kung specific kasi Redundant na. may works cited Eh, ka. kasi ito sa, sa body ng pala to. Sa body yan eh. Kaya nga siya, in-text citation. Ibig sabihin na sa text na sa body. Next naman. May question dito? Wala. Wala? Okay, next. Pag nag-cite ka, ito naman, madalas tayong maglagay ng mga Bible verse. Amen. Ano ang tamang pamamaraan? Okay. Bible verse. Halimbawa, kinuha mo to sa Ezekiel. O, anong tamang translation? Kinuha mo yung verse, ganun pa rin, may quotation. Quotation mark, open and close. New Jerusalem Bible, that's the version ng Bible na kinuhaan. Kung NIV, King James, space, usually nakita nito bakit siya naka-italicize. Naka-italicize siya kasi iba't ibang version yan eh. Pag Bible, italicize nyo yung version. Magkano size ka? Naka-italicize siya. Okay? Ibig sabihin, kung NIV, King James Version ba, italicize tapos, kama, napakahalaga niyang ganyan mga details guys ha. May kama, nakita niyo po tapos saka yung Verse. book. Book. Tapos yung verse na close. Sunod niya? Okay? Yeah. Sa in-text citation, okay na mag-italic yun pagka Ay hindi, pag formal talaga. Usually, nag-i-italicize lang tayo talaga kapag biglaan. Usually, kaya nga di ba, napansin niyo yung mga nagsasalita, English. Ano ba, nagsalita na siya ng English. Sabi nga ng mga matatanda, ba't gumagano sila? Ibig sabihin niyan, quotation. Nag-quotation ka dahil nagtagalog ka. Halimbawa, sumusulat Quotation ka, pala to.
Listen, pag sumusulat ka pure English, tapos nagsulat ka ng Tagalog, ang gagawin mo, lalagyan mo ng quotation mark at italicize. Dahil Tagalog yun. Okay, so sa... Pag pure English. Ibang version ng ano pa. Oo. Pag ano ba sa halimbawa, according to kunyari, pastor teacher, kasi syempre, ikukot mo yung sinabi niya dun sa teaching. So, i-tally ko kasi yun, same pwede mo yan. Oo. Okay, next. Dapat abbreviated yung ano, yung book. Ezekiel, hindi buo. Okay, dyan. Dito naman, dyan ang Patmos. Kasi nilagyan mo siya sa online. Oh, ganun lang ang ating ano. Next. Oo, nga sa body pa yan. Iba yung application sa body. Sige, sige. Sa body to ha. Oo. Binagyan mo ng Ezekiel, pero kung yung binagyan, pwede mag-i-complete. Hindi, ganun din si John Patmos eh. Ganun din si John Patmos oh. Revelation. Pastor, may tanong si Maverick. Oh, Bakit to Ezekiel? Ezekiel lang. abbreviation. Abbreviation, Pati abbreviation. revelation. Applicable, Pastor. Ha? Applicable Pwede naman. pag masyadong mahaba. Okay, next. Ito na yung websites, guys. Okay. Now, for electronic and internet sources, okay, include the text, first item that appears in the works cited entry that corresponds to the citation. Example, author name, article name, website name, field name. Do not provide paragraph numbers or page number based on your web browsers. Unless you must list the website, name in the signal, phrase in order to get the reader to the appropriate entry. Do not include URL in text. O, ganito. Paano, ano ba mga website yung galing talaga sa website ang iyong pinagkuhaan? Ano gagawin? Di ba mahaba yung mga URL nun? Okay. Ang gagamitin natin, mga domain name lang. Ano yung domain name? Pag sinabi natin domain name, limbawa ito, di ba, mga CNN. Gmail.com. Ito lang, CNN.com lang, Forbes.com. Ganyan lang, hindi mo na kailangan .net. sulat pa yung, HTTPS. yung main domain lang. Okay? Kung mga Link. website yan, ganyan. Alright? Alright. Yeah. Meron tayong Right. tanong dyan. Pero basta kailangan mo namin isulat yung nasa baba. Nalagay pa rin yung site sa Link baba. eh, oo. Hindi na. Hindi mo na ilalagay. Ang works cited. Sabi nga, as opposed to writing out, ibig sabihin. Sa ano tayo? Sa body. Ito nga, oh. Sa body lang kasi yung ano, As opposed to writing out. writing out. Ayan. Kaya ito na nga, laki sa ito. Parang kasi ko pinaiiksi yung sa ano eh. Body. Pag sa body. Oo, sa body and health. Abbreviated. Works cited. Kasi mo rin. Andun ako. Included pa rin yung ano. Okay? Next. Ito naman. Take note ha. Sandali, may namiss ako dito. Ito pa lang sa taas, tingnan nyo to guys. May author name. Sabi niya dito, ito, nakita niyo yung cursor ko. May sinabi, author name, article name, website name, field name. I think ilalagay pa rin. Tingnan natin itong pangalawang example. Works cited entry. Ito. Example. Okay? Works cited entry naman ito. Example, website in text citation. Works cited entry pala ito. Tingnan natin ito. Ito yung works cited entry mo. Same lang yung pala. Di ba ito nakita nyo si William blah blah blah. Etong nasa taas na to, ito yung pinagkuhaan mo. Kapag ginawa mo, tinype mo to sa EasyBib, nag-create ka ng manual citation, siyempre alam mo naman yan, lalabas yan. Okay? So pag lumabas yan, sa works cited yon, ito naman sa in-text. Body. Okay? Ang nakalagay lang dito si Williams. Although ito ay galing kay, kanina na tinong to, archaeological discoveries, blah blah blah. Ang nilagay niya lang dito ay Williams yan. Ganyan Wala na na lang. page number naman to. Okay. Galing naman to doon sa website na yan. Okay? Na kapag kinlik mo, halimbawa website, tapos makikita mo naman doon, for example, yung name talaga ng author ng mga information, ilagay mo yun. Pero katulad nung kanina, na siyempre CNN.com, balita talaga to, wala namang specific na
hindi na kalagay kung sino yung sumulat or ano, lagay mo yung pinaka main domain lang. Okay. Nagigets ba? Okay. Okay? Move on tayo. Indirect quote. Indirect quotes, paano naman to? Indirect quote ay, ito, according to the Jewish archaeologist Nelson Gluck, the same thing. Ibig sabihin, ang nagsabi nito yung archaeologist na si Nelson. Pero ito ay galing sa book na sinulat ni Williams. Indirect quotation. Kaya, nakalagay pa rin dito si Williams. Ilalagay mo pa rin. Kahit inilagay mo na according, nagigets nyo, indirect quotation to. According to the Jewish archaeologist, ibig sabihin, meron ka ng proof or evidence na galing to doon. Pero itong quotation na to, galing to sa book na sinulat ni Williams. Kaya, kinote mo pa rin si Williams. Amen. Meron kanina na yung sinabi, for example, meron naman si Williams, yung sinabi niya, siya pa rin yung Williams. Pero ito, kahit ang nagsabi nito ay yung archaeologist na si Nelson, although dapat hindi ka na maglalagay dito kasi sinabi mo na eh. Pero dahil ito ay indirect quotation, galing ito sa aklat ni Williams, kung saan sa book niya, kinote niya yung sinabi nun, kaya ilalagay mo pa rin, ang credit pa rin ito kay Williams. Halimbawa, nagbabasa ako dito, book ng church history. Ang sumulat nito ay si Gonzales. Pagdating dito, may mga quotation siya, for example, according to Martin Luther. According to Martin Luther, meron na, pero sa ending ng quotation, open and close, ilalagay ko pa rin Gonzales. Kasi siya ang sumulat nun. Ang tawag dyan is indirect quotation. For example, may aklat akong sinulat. For example, may aklat akong sinulat. Sabi kong gano'n, sinulat ko. According to Maverick Fernandez, I remember when we were in blah blah blah. Kinote ko na sinabi mo yun, pero nilagay ko pa rin doon sa ending. Mali. Oo, ako nagsulat. Ganun yun. Alright? Parang katulad din kaya, no? Parang ganito yung, halimbawa, ikaw yung nagpipreach, nagbibigay lang siya ng credit. Halimbawa, may sinabi ka, the best for, according to Pastor Steve Pineda, the best for is the best get up. Sino preacher? Pastor Christian. Siya yung nagpipreach, pero kinote niya yung sinabi ni Pastor Steve. Parang ganyan. Si Williams ang nagsusulat, pero kinote niya yung sinabi ni Nelson. May question tayo dyan? In-text citation yan. Sa paggawa nila ng ano. Ito na yung mga tanong kanina, mga videos. Paano, Pastor, kung kumuha kami sa YouTube? Okay, tingnan natin. Sa YouTube. Naka-indent nga yung second ano. Oh. Ito, listen guys, kapag kayo ay kumuha sa YouTube, let's say for example, works cited entry, ito yung last part. Okay, RZM Media, I think ito yung website, ito yung channel. Yan yung channel ni Rabbi Zacarias. Tapos yung title, pagdating dito nakita nyo, indented na naman. Tapos sa works cited nyo, kung YouTube kinuhaan mo, ito sa ISIS, di ba may YouTube ka? Lagay mo dito yung YouTube kung saan mo kinuha. Tapos, siyempre yung channel. Now, kapag i-quote mo na yan, ano ang example natin? Actually, hindi ko ito ginagawa kasi ilalagay mo pa yung ano dyan eh, yung oras. Simple lang naman. In-text citation. Laging may quotation mark, lagi up. Pagkatapos na yan, kung galing yan sa YouTube, ilagay mo yung kung anong channel yon. Yung channel, tsaka yung oras na sinabi yon. Halimbawa, Stop time. yes, start time. Patay ka kuya. Ronald, ito, meron ka nito kay Pastor Steve Pineda. So, dapat, kunin mo yung time. Yun. Na nag-preach siya, saan niya sinimulan, anong oras, hanggang, yes. Eh, Kasi kasama kung rin na time. galing ba sa YouTube yun? Hindi. Saan? Ano sabihin? O yun. O VOR, tapos, yung preaching Ano niya. pag nagkamali Kasi tayo? kapag kinote mo yung sinabi ni Pastor Stephen Pineda dyan, nilagay mo yung, balang lalagay mo dito, VOR, tapos,
or depende, or yung channel ni Pastor Steve Pineda, kung yung channel, saka yung oras nun, yung time kung makikita mo doon, yung channel nila. Mabusisi, di ba? Oh, ganun talaga. Kasi ganito yung research paper talaga kasi, ang ano kasi talaga ng research paper, yung claims mo na, yung tamang nagsulat ka, standard, saan mo kinuha, para talaga, kasi meron tayo gusto ditong i-prove. Para lahat ng evidence, itong evidence ko na ito galing dito sa inyo, kaya lalagay mo, panoorin ko, tama na. Pinanood niya, nakalagay na. Alright? So, what else? Ano, sige. Papalit daw siya ng assistant. Oh, mamaya. Magpapalit? Papalit. Ay, magpapalit ka. Ng topic. Wala talagang ano. Wala, ikaw. Depende sa'yo. Kaso, yung mga sources mo, depende sa'yo. Kung gusto mong palitan, pwede pa naman. Kung gusto mo magbago, wala nang problema. Okay. Intex. Okay. Another guys. Paano naman kung article? Parang article book pareho lang naman. Nakita niyo dito, in the article, it's getting hard to talk about. Sinabi niya na yung title ng article. Sinabi niya at kung ano yung kinuha niya doon. At sino yung author. Kapag nilagay mo na yung title ng article, saka yung mismong quotation, ang ilalagay mo lang doon ay ganun pa rin yung apelyido ng taong sumulat. Kaya merit. Pero, halimbawa, sinimulan mo agad siya sa mismong quotation, ilalagay mo yung apelyido, saka yung title ng article. So, ibig sabihin, sa i-include ng article as your in-text citation, may dalawang pamamaraan. Parang katulad din, di ba yung mga nauna? May dalawang paraan. Ito, ganun din. Dahil nabanggit mo na yon, name ng article, saka yung mismong quotation, ang nakalagay lang dito, yung nagsulat. Pero kung nagsimula ka sa quotation mismo, na kinuha mo sa article, ilalagay mo pa yung author, saka yung pangalan ng article. Nagets natin? Tapos, yung nasa ilalim, works cited. Laging nilalagay yung works cited, no, para makikita nyo. And again, babanggitin ko, tingnan nyo to. Ito yung now, kung gusto ninyong magmano-mano ng works cited galing sa book and article, ito na yung format. Paano ko magsisimula? Listen guys, ito, mahalaga to. What if yung ECBIB nahihirapan kayo? Anong gagawin ninyo? Ang una mong gagawin, laging nauuna ang apelyido ng author o writer. Apelyido, tama, then pangalan, tuldok. Pagkatapos na, isusunod mo agad yung title ng article. Quotation mark, ito yung title ng article, it's getting harder to talk about that. Period, quotation mark. Pagkatapos niyan, the New York Times, kung saan ito na-publish at kung kailan. Laging itong time na-publish, laging nasa huli, yung publication. At nakita nyo dito, laging indented yung sa second. Kung gusto nyo magmano-mano, halimbawa, ang hirap si ECB, pwede ganyan. Tandaan lagi, apelyido, yung title, kung saan na-publish, at kailan na-publish. Amen. Pagkatapos nun, ito na yung pinaka-website na pinagawahan. Na ito yung tinatype natin sa ECB, no? Igaganyan mo, tapos ibibigay niya sa ito. Ito yung works cited, ito yung in-text citation. Amen. Ibig sabihin, pag nagsusulat tayo, dahil nandun na yung works cited, yung lahat ng detalyado, ang nilalagay lang natin sa in-text citation, usually, yung author, may page number, kapag ano yun mga quotation sa book. Pero dito naman, pag article, hindi na nakalagay yung page number. Yung author lang, saka yung title ng article. Question.
High na to. Aga pa, oh. Dami namin na-accomplish, di ba? Amen. Basta may suggestion sa atin mo. Anong suggestion? Yung May sa tapos word, ka na? di ba, yung 5 pages. Yung sa word na, oo, pwede naman doon. Pwede rin naman. Parang di ba? Order yun, order. Paano maano rin yun eh. Yes po, pero Pero- parang pag kinig mo kasi, ano, word of title. Pwede rin naman. Lalabas na siya lahat. Oo, yun yung ginawa mo kanina, tama rin naman. Pwede rin naman. Pero yung kanina, tinuro ko lang para yung mga other resources. Pero ito nga, pwede, Pero meron din po. pwede ka na magmano-mano. Ganyan ang gagawin mo. Okay? Nasaan yung dalawa? May po si Delphine. Kasi okay, sige. Right time? Okay. Now, dito tayo. Reminders. When incorporating codes, ito napakalaga, guys. Source evidence can be incorporated into the paper in 3 ways. Ito yung pinag-aralan natin, yung QPS. Yung quotation, uulitin ko ulit yung quotation mo, pwede siya yung direct quotation. Lahat ng binigay ko dyan, direct quotation. Now, kailangan nyo magkaroon ng discernment kung dapat mo ba siyang i-summarize, dapat mo ba siyang i-paraphrase. Pero mas maganda, ako ang ginamit ko lang dito, more on puro quoting lang ako, tapos, hindi na ako nag-summarize analysis na agad ako sa akin Kasi may tamang timing yan. Tapos, eto, take note The majority, okay, listen, the majority of your paper should be your words. Ito yung sinasabi ko lagi, should be your words. Ibig sabihin sa meal, ito yung A. Dapat more on your analysis. Not the words of others. Yung evidence, kinuha natin para serve as evidence, hindi para magmukhang maganda ang paper natin. Wow, mapahanga ang inyong, teacher. Minsan ganun tayo, di ba? Ay, maganda to. Para pag nabasa, pero syempre, ang gagawin lang ng professor doon, kakopy ko lang yun, tatype ko lang sa Google yun alam ko na kung saan manggagaling. Ganun ginagawa lang namin sa mga estudyante, no? Sa mga essay. Okay. Now, direct quotation should be used infrequently and should not be lengthy, usually less than 30 words. Ito, quoting, paraphrasing, and summarizing should always be followed by some analysis of the cited information and how it is relates to your topic. So, laging ganon. Tandaan yung meal. Okay, yung meal ang ating format. Okay. Bubuksan ko ba ito? Hindi na. Na-discuss ko na yan. Alright. Use discernment to figure out when a direct quotation or paraphrasing is necessary. Kailangan ko ba talagang i-paraphrase pa to o gagamitin ko na yung kanyang quotation? Directly. Ibig sabihin ng paraphrasing, babaguhin mo lang, gagamit ka ng mga bababaw na salita. Use, if the information you wish to use from the source is lengthy, summarize it. Kung masyado mahaba, that's the time na i-summarize mo. At the same time, nandun pa rin yung pangalan. Halimbawa, ang haba ng sinabi ni Williams, sinamaris mo, pero still, lalagyan pa rin kay Williams yun. Sinamaris mo lang. Alright? If the author of the source used words that truly impacted you and you believe that they would impact your reader as well, quote the source. Ito yung pinakamahalaga Kaya na, actually, ang purpose natin kung bakit tayo nagko-quote, di ba minsan may impact, ang ganda nito Tama? Kaya gusto natin i-include, ang ganda lang sinabi niya. No need for me to paraphrase. Kaya ako talaga guys, in my personal hindi talaga ako madalas nagpa-paraphrase ng quote. Kasi kaya ako nga kinuha yung quote kasi I like the words, the arrangement. So ang gagawin ko, gagamitin siyang evidence and i-analyze ko na lang siya. Magbibigay na ako ng my own opinion na. Understanding kung paano ko na siya naiintindihan. Okay, na-gets natin? Okay, next. Paano kasi halimbawa, meron quote na narinig mo lang sa tao, pero hindi naman came from me. Pero nagustuhan mo yung quotes mo yun. So, paano mo isa-cite yun? Anonymous. Pwede mo yan. From person lang.
O, lagay mo. According to my friend. Oh, according to my friend, sino yung friend mo yun? Tapos sa at the end, kami Mahibless ah. Ah, hindi na. Hindi mo na... Oo, kasi binanggit mo naman siya. Yung kanina sis, yung kanina, Or anti-plagiarism Alisin mo na. Yung kanina, makinig according to the archaeologist Nelson, kaya nilagay natin, kasi sa ilalim may William pa, pero kasi galing yun sa book. So yung sa ang tawag kasi, naalala niyo ba yung first meeting natin, may mga iba't ibang sources. May primary source. Ang primary source that comes from interview, direct. Ang secondary source, ito na yung mga website, article, books. Kaya necessary yun. Kaya kung ang gagamitin mo ay primary source, interview, ang kailangan mo lang gawin, i-quote mo lang kung sino yung friend mo yun. One of the quick things that I heard from Pastor Steve Pedera. Pwede mong i-quote na gano'n. Pero, dahil kung yung kay Ronald, yung preaching sa nakita yun sa YouTube, sa inyo, may proper citation. Kasi to prove na totoo nga, nag-exist na sinabi yun. Paano kung maniniwala? Hindi, nasa YouTube to. Pero kung narinig mo lang to, wala sa YouTube, wala sa book, wala sa ano, ang kailangan mo lang gawin, i-quote lang, sino nagsabi. Wala nang ibang ipoprovide. Yes. I-quote mo lang, according to my friend, ganun lang. Okay? Alright, quote blending tayo. Hopefully so far, meron po ba tayong question? Any question? May blending pa ng coke. According to the gossiper, wag naman ganun. Ayun, according to Marites. According to Marites. According, parang, sandali. Hindi ko tatanggapin. Tama, may parka, reliable ba yan? Kung sabihin, according to one of the gossiper in the Victoria. May work site. Sino? Lako po. Napatawa mo ako dun, Mahi. Ang source niya, si Ati Rice. Tolits. Author, Ati Rice. According to Mali. According to Marites.com. That's Marisol. Kay Marisol, tsaka kay Marites. Kay Maribel. Tolits. According to Tolits. Ito na ng latest. Tolits. According to Mariposa. Mariposa. Okay. Sige guys, bigyan ko muna kayo ng ano. Bago natin gawin to, nag-advance naman tayo. Ano lang? 15. 5 minutes ano lang. Water break and CR break. Sige. Kasi nag-advance tayo supposedly 5th week pero Nag-uwi na ako, hindi na ako nag 5 minutes lang. Order yan. Ano? Isa ba? Order ko na lang. Gusto mo ba? Order ko eh. Oh. Halika. Siyempre, asa ako, dapat ako sinusunod. Sige.
Eh, doon nga yung sa inyo, may rose. Pag kayo kainin ni Pastor, para natin ba? Uy! Yung rose. Dadalhin natin sa inyo. Meron nga sa amin ni Jeffrey. Ay, di ko na i-post. Post ko. Ninyo, anong gagawin? Preparing your codes for essay. Okay, usage. Please complete each of the questions for the codes you are choosing. The exercise is to prepare the codes for insertion into your essay. Ang gusto kong ilagay nyo dito guys, yung mga quotation na ilalagay nyo talaga sa paper ninyo. Para practice na rin. At the same time, you are now starting to work with your paper. Now, ang gagawin ninyo, lahat ng quotation, kumbaga sa body of the paragraph, sa mid, ito yung evidence. Lahat ng quotation na meron kayo, ilalagay nyo dito, ayan, quote number 1, write the quote into the proper citation. Whether, di ba, diniscuss ko na kung galing sa book, galing sa article, galing saan. Gusto kong makita yung proper in-text citation, kung galing man sa Bible, and at the same time, yung analysis. Alright? So, dun sa may mga laptop sa inyo, ang gagawin ninyo, na-send ko na sa van, i-download nyo, dito na kayo magsasagot. Dapat pala in-edit ko, wait lang. Edit natin. Lagyan nyo na ng name. Okay? Ulitin ko yung bibigay ko. Lagyan natin name. Ano ba to? Week 6 na to eh. Week 6 activity. Code blending. Blending. Lagay natin dito yung date. So, ito na yung mismong ito na yung mismong gagawin natin. Okay? So dito, hindi ko na nalagyan. Yung quote ninyo, lagyan na lang natin ito.
1, 2, 3, 4, 5. Gano'n ba kahaba yung coat ninyo? Mga ilang lengths ba kailangan nyo? 3 or Ito 4? po, the proper radiation po, auto gauge lang. Maba ng coating. Bless you, God, ko. Okay. 1, 2, 3. 3 lang. Ha? Coat number 2. Ilan ba ito? Ang haba? 1, 2, 3, 4, 5. Dagdagan natin ito. Dagdagan natin 5. O, yan. Kung gusto nyo dagdagan nyo na lang ito, ha? Okay. So, band. Ito yung band natin. Okay. Ang gagawin natin ngayon, how many minutes pa ang natitira sa atin? Ayan. 30. For 30 minutes, oh. Buksan ko na nga yun sa ano talaga. Sa download. Nasa-download na tayo. O yan. Ito pwede ko. Nakita nyo to guys. Ang gagawin nyo lang, lahat ng quotation na gagamitin nyo sa inyong essay, susulat nyo dito 3 dapat. Quotation number 1, yung mismong quotation, yung direct quotation. Ilalagay, walang summarizing ha. Direct quotation na makikita ko dyan. Lagay nyo dito yung direct quotation. Yan. Pagkatapos nyan, nandito naman ang inyong analysis. Okay, 3 quotation, 3 analysis. Na kapag nagawa nyo yan, nakatulong na kayo. Almost magko-contribute na yan sa paper niyo. Okay, you have 30 minutes. Okay? And pag natapos nyo today, i-email sa akin doon sa ano. Alright? So you may now begin mga kapatid. Okay, I will post the video. Hindi na rin makano. Hindi nyo ma-open? Nakanimbal sa loob. Wala kayong ban sa lab. Ano? In. Sa browser na. Ang gawin Browser. mo dyan is, pwede sa browser. Okay, mag-type ka na dyan sis ng answer mo sa Word, sa laptop mo. Buksan mo sa cellphone mo na lang ano, para mag-telephone na. Sa cellphone. Pastor, pwede ba ano na lang? Sa documents na lang ako susulat. Para Para sa ganun nga. hindi ko nalalagin yung band ko. Hindi mo nalagin. Kasi mabagal yung ano dito eh. Alright. Tapos yung wifi ko konti lang. Tapos guys, sabihin nyo lang kung anong gusto nyo makita ano. Ipopost ko to dito yung ano, example ng mga citation. Ito. Halimbawa, ayan. Pwede pa rin dito. Ito yung intents. Cellphone word. Pag-book. Cellphone lang anak ko. 30 minutes ha, ang goal ma-submit today. Ano? Edit. Yun eh, edit na siya. Ano? Ang tagal yung dalawa. Nagpumunta ba sila sa home? Copy. Cutting ata. Yaba class, guys. Focus. Oo nga.
Focus. 70. So that I have is... Start. Pagulong mo ito. Hindi na pala nag-tap. Uy, relax ka lang. Hold kayo. Relax. Sinabi nito. Ano ka? Kahit ang code mo tawag ito. Code ko. Kahit anong code? Ay, hindi yung ano na dapat. Sinend mo na ba yung ano, yung ganyan? And then, good evening, brother. Yeah. Sorry for the late reply because I'm in the class. Yes, tomorrow we are back in double service. So we are 9 a.m. Yeah, first service is 9 a.m. to 11 a.m. And then 11 to 12:30. Okay? Yung ginawa niya pa. Ito pang... Okay, I'll see you tomorrow. Okay, see you. Bye-bye. Hindi, lagyan mo yung pangalan mo tapos i-ano mo na lang. Pareho na lang. Pareho na lang yung Underline ko na lang. underline mo na lang. Teka, Pastor. Sorry, Pastor. Nasaan yung ano? Anong code? Yung sa Ito code na ko? po na gagamitin nyo na sa paper. Oo, yun ah. Oh, lalagay nyo yung direct quotation na kukunin mo ha. Kasi paano pag wala ka sa tatlo? Wala mo sa tatlo. Ay, may mga ano, analysis. O sige, Code into the kung wala pa sa tatlo, ilagay mo na ano, tapos kumuha ka na lang ng additional na medyo related na. Okay? Mahirap yung ano. Okay, popost ko muna for a while. This is the end of this video. Thank you guys for watching. We will do an activity.